Ito is about PTO or annual leave dito sa Amerika. Kasi gusto ko lang linawin yung mga bagay-bagay about annual leave or paid time off dito sa Amerika. Alam nyo, bago ako pumunta dito sa Amerika, isa to sa mga kinonsidera ko or inisip ko bago ako lumipat dito sa Amerika. Kasi maraming nagsusulputang mga issue, na maraming nagsusulputang mga comments, opinions about not going to the, na hindi, ano ba yan, English? Na wag nang pumunta ng Amerika kasi kung gusto mo talaga makapagpahinga ng maayos every year, magstay ka na lang sa Saudi or sa Middle East. Kasi ang paid time off ay 12 to 14 days lamang. Yun talagang narinig ko. 12 to 14 days per year. In which, yes, it is true. We are entitled for a paid time off accumulated with our 12 months of service every year for like 12 to 14 days. So explain natin ng maayos, di ba? Kasi sa Middle East, meron kami dong, depende sa ospital. Pero in my case, nag-start ako 33 days. Okay. Nung nasa Saudi pa ako, ang annual leave ko is every year. So every year akong umuuwi bago ng renewal, months before or months after ng renewal ng kontrata ko, as always. So yun, 36 days. 36 days siya, pero lahat, pati off mo, paplatan mo. So mawawala ka ng 1 buwan at 6 na araw. Diba? So 36 days eksakto ang bakasyon mo sa Saudi. You are working what? 48 hours per week in the entire duration of your contract. So, mas malaki yung hours mo. Kahit mag-OT ka pa, ang hours ng iyong annual leave ay hindi mababago. Still, you are entitled for a 36 hours, 36 hours, hindi pala naka-on ng camera, nakakaloka. Well, anyway, sana narinig nyo ako. Okay, you are i-continue na lang natin. Huwag na nating balikan yun kasi ayoko nang mapapagod na naman ako. Charis. Ayan. You are entitled for a 36 days paid annual leave. Okay? In the Philippines, in Saudi. So, punta naman tayo dito sa Amerika. Gusto kong linawin yung 12 to 14 days or kulang-kulang siguro mga nasa 144 hours per year or per annum. Yung iba nga mas mataas pa dito. Siguro mga 160 per year. So per month of your service, nakaka-earn ka ng 6.5. Hindi pala 144. Asan na yung 6.5. So, 13 pala ito. 13 times 12, that's 156. Siguro mga 13. So, nakaka-gain ka. Sa amin, mababa na ito daw, sabi nila. 156 hours sa ospital ko. So, this is equivalent to 12. Around 13 days or 14 days, mga ganyan, sa Pinas. Okay. So, ano yung value nitong 12 to 14 days? Ito ba ay magbabakasyon ka lang for 2 weeks? The answer, mga inday, is huwag kayong magugulat. Charis, no. This is not good for 12 to 14 days vacation in the Philippines. This is based from my own personal experience with my hospital and hopefully sa ibang ospital din. Kasi alam nyo kung bakit? Itong 100, kasi ang platan dito hours ito.
Itong 156 hours na magigain mo for year, alagaan mo lang, kasi kung minsan nati-take out ito, explain ko mamaya or soon after ma-explain ko tong annual leave. Itong 156 hours, mga Inday, this is good for, kunyari naka-accumulate ka ng 156 hours divided by 12 kasi per shift 12 hours. So, 13 days, kunyari. PTO. Gaano katagal itong 13 days? Hindi po siya 13 days ka magsistay lang sa Pinas. For example, since this is like the regular working hours or your contract for sure is 36 hours per week. So, 12, 12, 12, tatlong araw ka lang papasok kada linggo. So, 3 days lang ang ipaplat mo sa isang linggo. 3 araw sa first week, 3 araw sa second week, 3 araw sa third week, 3 araw sa fourth week, kung gusto mo pang magbakasyon, tapos 1 araw or wag mo nang gamitin, later mo na gamitin. So, kailangan mo lang ng 12 days or 144 hours para makapagbakasyon ka for 1 month. So, yan. Yan po yung realidad. Hindi po siya 12 to 14 days. Okay? Ito para lang to sa mga, alam ko marami nang nakakaalam nito, pero para lang maklarify para sa mga nasa Pinas pa. Okay? So, pag inoferan kayo ng employer ninyo ng at least 12 to 14 days of vacation per week, please, let it be clarified that it is not good only for 2 weeks. It is good for 1 month. Kasi 36 hours lang ang trabaho dito per week. Hindi mo siya paplatan lahat kagaya ng nangyayari well, I don't know sa ibang employer, pero nung nasa Saudi Arabia pa ako, paplatan mo yan lahat. So kung magbabakasyon ka ng 1 month, 30 days ang ipaplat mo. Hindi siya 12 days. So, halos pareho lang, di ba? Tapos, ito pa ang maganda dito. 36 hours per week ka nagtatrabaho, pero kaya mong magbakasyon ng 1 month sa Pilipinas. Unlike sa Saudi, medyo nakakapagod yung 48 hours. So, kung kaya mong mag 48 hours dito per week, mayaman ka. Kasi, meron kang extra OT na isa per week. Hindi ko ito sinasabi sa inyong lahat para i-encourage lahat ng Saudi nurses, Filipino nurses working in Saudi Arabia to come here at maubusan ang Saudi Arabia ng Filipino nurses and take the NCLEX, mga ganun. Hindi po. Pinipresent ko tong information na to para just in case na parang pinag-iisipan yung pumunta dito sa Amerika or nagdadalawang isip kayo na pumunta dito sa Amerika dahil sa iniisip nyo, ay, kasi kulang yung annual leave sa Amerika, dito na lang ako sa Middle East. So, halos pareho lang po kung ikukumpara nyo. Mas lessen pa yung per hours per week or yung tatrabahuhin ninyo kada linggo. Okay? So, ginagawa ko itong video na to, nagbibigay ako ng information para malinaw, para nalilinaw natin itong mga bagay-bagay. Gusto kong linawin ito kasi isa to sa mga pinag-isipan ko at naging dahilan kung bakit medyo na-delay yung mga ibang bagay. Kung bakit ko dinelay yung pagpunta dito kasi natatakot na ano rin ako kasi nga gustong-gusto kong nagta-travel, ganyan. At ang kaganda, nagta-travel, pumunta ng Pinas, mga ganyan. O, diba? So, I'm sorry. So, mga Inday, hindi niyo kailangang gamitin ito all at once. No. You can use this
unti. Bihira lang ma-deny ang PTO dito. Usually kasi kapag understaff, ina-approve naman nila. And if there's no staff talaga na makakapag mag-hire sila ng travel nurses or kukuha sila ng mga float pool dito mismo within our health network. So usually, na-approve naman itong PTO. So yun mga inday, sana malinaw sa inyong lahat na kayang-kaya nyong magbakasyon ng isang buwan dito. Pwede nyong hatiin ninyo actually ito. Actually nga, most of the time, ginagamit ko lang is 2 weeks, tapos 2 weeks na naman mga ganyan. 2 weeks yung parati kong ginagamit. Hindi ko siya ginagamit all at once. So, alam nyo pa yung pwede nyong gawin ninyong trick dito, lalo na kapag nasa bedside or hindi kayo nasa regular working hours like 8 hours per day tapos 5 days a week, yung 36 hours talaga na 3 days na pasok. Pwede nyong gawin na before kayo mag-start the following week, which is Sunday and usually nagsa-start yung PTO, so, off na kayo for 2 linggo, i-off ninyo yung Thursday, Friday, Saturday para makapag-flight na kayo, di ba? Nang mas maaga. So, magiging yung 2 weeks ninyo na ipaplat ninyo na 72 hours, na 6 days lang, sa 6 days lang ipaplat ninyo sa 2 weeks na bakasyon nyo, is ma-extend pa siya. Kasi off kayo before your PTO, off kayo after your PTO, magiging parang 20 days kayo. O, diba? Sa Pinas. O, diba, bongga? Much better, mga inday. So, ito pa. Doon naman sa nagtatanong na parang, meron pang nagtanong, free ba daw ang ticket dito sa Amerika? The answer is no. Plane ticket is not free here in America. Kung ako sa inyo, para hindi kayo mahirapan, iplano nyo talagang magbakasyon every year. Every paycheck, magtabi kayo ng at least $50. Hindi siya mabigat, mga inday. $50, $60 magtabi kayo. And then, per month, makakakuha kayo ng at least 100 USD. Times nyo yan by 12, you can get $1,200. Dinadagdagan ko na lang po ito ng onte pang flight. Kasi marami akong nakikita na mga promo flight which is just around 1,300. Yung last kong nabook sa Saudi is $989 lang. Plus my local domestic flight here which is just for free kasi nga may Delta Amex ako. I think it would just cost you around $200. So, $1,200 sometimes is already sufficient. O, diba? Kung hindi man, dadagdagan nyo na lang siya ng 500, 600. Hindi na siya masyadong malaki. Diba? Or mabigat. Or kung okay rin naman na mag-OT kayo, before ninyo i-book yung ticket or after ninyong i-book yung ticket, i-charge nyo sa credit card ninyo and then after that, mag-OT kayo. O, diba? Siguro mga 2 or 3 OT nyo lang yan, okay na. O, diba? Bongga. Konting sakripisyo lang, mga inday. Anyway, hindi naman napaka-busy. Hindi naman siya masyadong, mabigat yung 36 hours per week. 48 hours nga sa Middle East, nakayanan natin. Ano pa ba tong 36 hours dito, mga inday? O, diba? So, hindi siya masyadong mabigat yung 36 hours. Kayang-kayang mag-OT ng 1 or 2 per paycheck. Pero ngayon, syempre, pahinga muna. Beauty rest. Charis, joke lang yon. Anong beauty ang meron ka? Charis, joke lang yon, mga inday. So, yun, mga inday. Maraming mga promo flights na ma-avail kayo kung gusto nyo talagang umuwi. The answer is no po, hindi po free ang flights dito sa US. O siya, sige na mga inday. See you on my next vlog. Bye-bye.